Nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbang at mga nakakatawang pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablog! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Doon sa Maynila, parang walang sunog ho nangyari dahil business as usual pa rin at patuloy ang pagdagsa ng mga last minute shoppers sa Divisoria. Alas 12:30 kanina madaling araw na magsimulang sumiklab ang apoy sa kanto ng M. de los Santos at Tabora Street, partikular sa may Atlantic Glassware Building na pag-aari ni Lucio Co. Ilang oras po na nakalipas, nadamay na rin ang dalawang commercial building matapos sumakyat sa Task Force Charlie ang apoy. Dati nasa 10 milyong piso na structural damage, hindi pa kasama halaga ng mga panindang na abo. Hinihinalang paputok daw yung naging sanhi ng pagsiklab na apoy. Gayunman, patuloy pa rin inaalam ang sanhi talaga. Kung totoo, naideklarang fire under control ang sunog matapos ang 10 oras. Sa Pasig, nawalan ho ng bahay ang 5 pamilya matapos ding lamunin ng apoy ang kanilang tahanan sa Alvarez Compound, Barangay Maybunga, bandang alas 3:48 na madaling araw. Makyat sa second alarm ang sunog na naideklarang fire out matapos ang mahigit 20 minuto lang. Pawang yari ho sa light materials ang bahay ng mga biktima kaya mabilis itong kumalat sa iba pang kabahayan. Naglalagablab na mga balita. Yung mga kanseladong flight patungong Northern Luzon ay nadagdagan pa ha. Alamin natin sa reporting ng Saman Joyce Sadra. Joyce, i-radyo mo. Umaabot na sa 4 ang kanseladong flights ngayong besparas ng Pasko patungong Northern Luzon. Bunga pa rin ito ng masamang panahon sa nasabing lugar. Bukod sa kanseladong flight ng Cebu Pacific patungong Kawayan Isabela at pabalik ng Maynila, kanselado na rin ang biyahe ng nasabing airline patungong Tuguegarao, Cagayan at pabalik ng Maynila. Tuloy-tuloy naman ang normal na flights ng iba pang local airlines patungo sa mga lalawigan. Kasama mo sa NAIA para sa DZXL 558, Choice Adra, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. At meron pong ang Philippine Coast Guard naka-alerto bunsod ho ng pagpasok ng sama ng panahon sa ating area of responsibility. Ma-report si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Kabalikan natin si Angel. Samantala, doon muna tayo sa Iligan. Iligan City Health Office ng Iligan nanawagan kontra paputok. May report mula ho doon si Jenner Cabanday ng RMN Iligan. Jenner, i-radyo mo. Damang-dama ngayon dito sa lungsod ng Iligan ang epekto ng low pressure area o LPA matapos walang araw na lumalabas nung isang araw pa hanggang ngayon para sumikat. Kaninang madaling araw nga nakaranas ng pag-ulan ang lungsod, bunsod na rin sa nasabing LPA. Batay kasi sa ulat ng Pag-asa, matatamaan ang bahagi ng Visayas at Mindanao ng LPA ngayong Kapaskuhan, kaya't handang-handa na ang mga Iligano nito maliban sa kanilang paghahanda sa Noche Buena mamayang gabi para salubungin ang Pasko. Kasama mo si DXI si Iligan, Jenner Cabanday, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. Balikan natin yung report sa Coast Guard. Nakalerto sila para ho sa painaasang pagpasok ng sama ng panahon sa Pilipinas. Sama natin sa balita si Angel Ronquillo. Angel, i-radyo mo. Nagkataas lang nga ang alerto ng Philippine Coast Guard sa kanilang mga estasyon at detachment units sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Compostela Valley at Davao Oriental bunsod ng pagpasok sa bansa na isang aktibong low pressure area. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Lieutenant Commander Armand Balilo, pinapayuhan na ang mga mangingisda sa Eastern Seaboard na iwasan na muna ang pagpalaot, partikular na ang mga maliliit na sasakyang pandagat dahil na rin sa mataas ang alon. Sinabi pa ni Balilo na patuloy pa rin nakamonitor ang Philippine Coast Guard sa ipinalabas sa weather bulletin ng Pag-asa at sa mga direktiba ipinalabas naman ng NDRRMC. Hindi rin naalis ng Philippine Coast Guard ang posibleng magdala ng pagbaha at pagguho ng lupa ang aktibong low pressure area. Kinag-iingat ang mga nasa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Compostela Valley at Davao Oriental at mga karatig lalawigan. Samantala, nagkaalerto rin ng Coast Guard sa pag-uwi ng mga bakasyonista sa iba pang mga lalawigan para na rin sa pagurita ng Pasko at bagong taon. Kasama mo sa lungsod ng Maynila para sa DZXL 558, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro.
kasama sa pampalakasan sa PBA po, magtutuos ang San Mig Coffee at Rain or Shine sa nilang Christmas Day offering. Sa pagpapatuloy po yan ang semi-final showdown bukas sa MOA Arena. Alas 5:15 ng gabi, sasalang sa lone match ang San Mig na may momentum matapos kunin ng 106-82 win noong Biyernes sa namangit na Pasay City venue. Nauna na rin binigo ng Elasto Painters sa Mixers score na 91-83 sa Game 1 noong nakaraang Wednesday. Samantala sa salukuyan ng San Mig ay may 10-4 win-loss habang ang Rain or Shine ay may 9-5 win-loss standing. Naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Nasa Poland. Nasa North Pole pa rin, si Loli, ano? Pero may in-email siya, Nadampot kaya niyan. Nakuha sa email. Hindi pa daw umaamin, hindi pa man inaamin sa publiko yung kanilang relationship. Break na agad. Hindi niya alam, girlfriend ko siya. Hindi niya alam, girlfriend niya. Break na agad. Sila Pandaw, Enchong D at yung actress young na si Julia Montes. Naging sila pala. Hindi pa nila inaamin, pero break na. Okay. Yan. Hindi raw kasi nag-prosper. Siyempre, layo pa New Year eh. Di ba? Prosperous Años. Felicidad. Di ba? Ang kanilang relasyon, di na inabot ng New Year, no? Sayang. Binauna sa 2012. Dahil sa problema sa oras sa isa't isa. Yun yung naging problema ni Rated R dati. Sa oras sa isa't isa. Tsaka si Juan, si letter B ba? B? Letter J, B or ano? JB, sino yun? Hindi, letter B ba or J? JB? Di ba akala ko S? S yun, di ba? Yata yung dati. Yung ba yung naging problema nyo? Oras? Hindi, oras. Wala na nga kayo oras. Tapos biglang may darating pang iba. May oras sila. May oras. May oras sila. Sobra-sobra sa oras nga eh. Di ba? Yan. Kahit hindi na oras, nandito pa rin eh. Di ba yun? Oo nga. Nangingiti si Rated R dahil... Napansin lang ni Ray Albesa yun. Ito mga nakarang buwan ay sobrang naging abala si Enchong na kahit pamilya niya ay hindi na niya nakikita. Kuya Mar. May dudulog na problema sa... May problema pala to. Sa ngayon ay bali-balitang si Coco Martin. Ang pumuporma kay Enchong D. Kay Enchong D. Kay Julia Montes. Yung wala. Merry Christmas sa'yo, ha? Si Mark Snoopy. Coco Mark. Sobra-sobra sa oras yan. Kahit wala ng oras dito pa rin. Kalat-kalat din yan dito. Okay. So, si Coco at saka si Julia na. Sila na ba? Dahil may gagawin pelikula? Coco raw eh. Nagaya mo si Coco, Coco Sen. May pinupormahan rin ba? Mga Coco, matinik talaga ang Coco. Bukong-buko talaga. Bukong-buko. Well, yan po ang ating balita sa showbiz ngayong tanghali. Sa pangalan po ni Loli, ni Miss Candy, at lahat ng mga nag-showbiz na ho rito sa portion na to. Sino pa ba? Si Larry King. Si Jenny Tals. Showbiz ba yun? Larry King. Terry G. Sa kalan po nila, namayat na. Ay, Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you. Naglalagablab na mga balita. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Ang hindi malamig ang Pasko dahil mukhang merong katabi mamaya sa kanilang pagsisimba gabi. Last night ngayon. Last night, di ba? So, ito na ho siya. Mukhang Easter na Easter ang suot.
Si Rated R. Good afternoon, kasamang Weng, kasamang Buddy. Akala ko makakaligtas na ako kasi Christmas, hindi pa rin. Na-intriga pa rin talaga. Ganda ng baylog, no? Oo naman. Pinapractice ko to para sa New Year. Polka dots. Bilog. Diba? Para Polka swertehin tayo dyan. Dapat lahat-lahat daw. Tino mo yung iri mo, polka dots kasing kulay. Oo, dapat naman. Terno-terno. Under that. Polka dots din. Polka dots. Alamin natin yan mamaya. malalaman Ayan na natin nga. yan? Oo. Ito, ngayong Kapaskuhan, masarap magbahay-bahay at mamasko kung saan-saan. Ito na nga. Pero alam nyo ba na lumabas sa isang pag-aaral sa UK na ang pinakaayaw ng mga misis na maging bisita ngayong Pasko ay ang kanilang mga biyenan na babae. Nako. Mortal enemy si mami. Ayon kasi sa pag-aaral, masyadong dominating o pakialamera ang mga biyenan na babae at ayaw naman ng mga misis dahil para sa kanila, sila ang bida sa kusina ng kanilang tahanan. Oo nga naman. Si mother-in-law dapat ganito ganyan. Dapat ganito ganyan. Madaming suka yan. Oo, nasobrahan niya. Masama sa katawan niyan. Ako, diba? Mamatayan ako, diba? Oo, diba? Papatay mo ba anak ko? Overprotective si mami At eto naman, lumabas naman na okay lang sa mga misis na maging bisita ang kanilang mga biyena na lalaki dahil nagsisilbi pa nga komedyante ang mga ito sa panahon ng Noche Buena. Leche, no? Noche Buena. Oo, medyo natulas. Oo, kasi parang gusto ko ng leche flan sorry. Oo, parang gusto ko. May galit sa akin. Polka dots din ba? Leche buena. Masarap yun. May leche plan. Oo, diba? Kaya yun nga, nadulas tuloy ako. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DCXL Merry Christmas sa iyo, ha? Yes, Rated Merry R. Christmas din sa inyong lahat. Yan ang ating balitang panghimagas kasama sa DCXL News Center, Rated R, Tatak RMA. Thank you, Rated R. December 23, 2012, Lotto Result, 649. Ang mga numbers po ay 44, 1, 17, 25, 15, at 46. Sana nalo kayo, pero walang winner. Naglalagablab na mga balita. Dire-diretsong mga balitang naglalagablab, parang enchong di Dire-diretsong mga naglalagablab na balitang Tatak RMN. Ang inyong napakinggan dito sa DCXL 558. Ay, umabot rin tayo ng Pasko, no? Ngayong tanghali na ng Bisperas. Yan. December 24, 2012. Kasama nyo po sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Obera. At from the city of Zamboanga, Dioses Primo Hermano, si Weng de la Peña po. At kami pong dalawa at mga kasama sa DCXLI. Bumabati ho ng isang maligayang Tatak RMN. Thank you. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.